Ayan, Biyernes na naman ng hapon at babalik na naman kami sa Al-Ain. Galing kami sa Abu Dhabi naman ngayon dahil kada weekend ay umuwi kami sa isang bahay, sa pangalawang bahay ng mga amo namin. So, ayan at pauwi na kami kasama ko yung mga bata dyan. Kaya nagbo-voice over na lang ako dahil ang ingay ng loob ng sasakyan kapag kasama namin yung mga bata. So, i-mute ko na lang at ako'y mag-voice over na lang at maririnig yung mga ng mga bata, ingay ng mga bata. At ayan na nga at pauwi na kami doon sa Al-Ain kung tawagin namin. Ang biyahe ay halos 1 oras at 20 minutes. Sakto. Laging alam ng driver namin yan kasi ang takbo namin ay nasa 100, hindi siya bumababa ng 120 or 133 kilometer. Basta yun na yun ang takbo ng sasakyan. So, makikita nyo ang bilis-bilis ng patakbo dahil hindi naman traffic ang dito, hindi kasi traffic. May traffic saglit lang kahit maraming sasakyan. Hindi kaya sa atin sa Pilipinas ay super rami. Siguro triple, quadruple, ganon karami ng sasakyan sa atin. So, may mga bus pa, may mga public vehicle. Dito may mga bus pero konti lang siya. Makikita nyo rin dyan sa daan. May mga bus pero hindi siya karamihan. At ayan, at nagsawa na ako nag-video doon sa side. Dito naman kasi ewan ko bakit nag-iiba ng kulay ng camera kapag doon dito sa side dahil siguro sa ng lights ng araw kasi maaga pa man yan, mga 3 or 4 o'clock yata ng hapon. So super init dito ngayon dahil umaabot kami ng 42. Pag bilad mo ng damit ay maya-maya tuyo na siya. So, wala nang ulan dito. Kapag may ulan dito, sayang-saya na yung mga nandito dahil kahit binabaha kasi minsan lang talaga umulan dito. So, minsan, hindi gaya sa Pilipinas na may ulan talaga. Yan ang buhay natin sa Pilipinas dahil dito ay disyerto karamihan. So, makikita nyo smooth ang daan, smooth, walang mga masyadong sasakyan. Ayan, kitang-kita nyo naman. At binidyo na lang sa harap at tingnan nyo magandang mga kulay. May mga punong kahoy kami nalalagpasan. Hindi talaga disyerto na disyerto. Pero pagkalagpas mo dyan, kung titignan mo, ay disyerto din yan. So, nade-develop na rin ng yung bansang iyan, yung lugar, hindi bansa pala, lugar. At lokasyon na yan. Meron man dito sa pinakagitna niya ay talagang pagdaan mo ng kalsada ay disyerto talaga kasi karamihan na dito ay ginawa nilang farm at kumikita sila doon sa mga farm nila. So, ang mayayaman sila kapag may mga farm sila kasi doon sila may mga manok, laham, laham? Karnero, lamb ba, sheep, ganon. Tapos may mga taniman sila ng dates. So doon ay ginagawa nilang produkto at business at yun, naglalakihang mga farm. Yan. Sa Al-Ain kasi ay isang probinsya ng UAE, United Arab Emirates, ang isang maliit na probinsya pero napakatahimik. Kahit nagkakagulo na sila sa city, sa Al-Ain ay hindi pa rin. So, karamihan noong may mga problema ay nasa Al-Ain yung mga taga rito. So, ayan. So, marami gustong-gusto ng laging weekend kasi nandito yung pamilya ng pareho, babae at lalaki naming amo. So, taga rito sila. So, ayan, umuwi kami, syempre, para sa mga bata, makapag-meet sa mga pinsan-pinsan. So, ayan, sa Sunday, babalik na naman kami ng Abu Dhabi. At back to school na naman sila. So, ayan. Makikita nyo, bus ba yan? Oo, makikita nyo yung bus. Hindi gaya sa Hong Kong, may double deck. Yung mga bus nila ay isang simpleng bus lang. Ayan. Pero
ayan, ang mga kalsada nila ay ang gaganda. Sa mga stoplight nila, mga lights ay super ganda na rin. Saka, well developed, rin talaga. Hindi gaya doon sa Saudi. Sa Saudi kasi, malapit kami sa city kasi nasa ano kami malapit din kami sa military base kasi exit 10 kami. Kabila lang nun, kabilang kalsada ay military din. Pero malapit din kami doon sa Mamlaka kung tawagin yung ano ng Riyadh. So, kapag pupunta kami doon sa pinaka-probinsya, may pupuntahan kami ng amo ko noon sa Saudi, ay dadaan kami sa disyerto. So, napakahaba yung biyahe namin. Kasi naranasan ko noon, nung umalis na yung driver namin, naranasan ko din rin pumunta doon. So, nagkaligaw-ligaw na, pero naituro ko naman ng tama yung daan kasi nakailang beses kami nagpupunta doon noon. Lagi ako kasama kasi nga ako yung tagahatid ng alaga ko. Dalaga ng alaga ko sa Saudi, 19 years old. So, tagahatid, tagasundo, tagasama sa lahat. Tapos yung kasama ko, tagaluto. Pero sa paglilinis, kaming dalawa. Hindi dito naman ay, ang ano ko naman ay tagaluto, tagalinis. Hindi ako nakaano doon sa mga bata. Kumbaga, slight lang, tulong-tulong lang. Pero all around ako dito. So, ayan. At ayan, may panahon pa ako mag-video habang nasasakyan kami kaysa makikinig ako sa ingay. Sa kagandahan yan, nakatulog ako pagkatapos ko na video kasi 1 hour and 20 minutes, mahaba-haba na iyan. So, ayan, nakatulog kaya ako dyan. So, dahil maingay sila o hindi sila nangungulit sa akin kasi medyo nasa likod ako ng driver. Nakaupo. So, nandun sila sa likuran. So, ayun. Sa awa ng Diyos, nakapahinga ako dyan. Talagang antok na antok ako kasi nga maaga kami nagigising kapag may school. So, kailangan kasi ako, syempre ako tagaluto, mag-prepare ng baunin ng bata, snacks, lunch, kung ano-ano pa. Ayan, at ayan na nga, nakikita nyo yung lugar na papunta sa Al-Ain naman ngayon ay may mga park na rin sila. At in fairness, yung bus ay pwedeng sumakay ng kahit anong gender. So, ayan, hindi gaya noon, ewan ko lang ngayon sa Saudi kasi iba rin na ngayon, ng panahon ngayon, noong panahon na nandun ako sa Saudi. So, magkakaiba sila nga. Pero na-miss ako dahil, syempre, dito kasi medyo open. So, may depende sa amo yan. So, pero open siya, may mga bars, lalo na sa Dubai. Sa Dubai naman, ang layo namin sa Dubai, pag galing ka sa Al-Ain ay 1 hour lang. Pag galing ka naman sa UAE, 1 hour something lang naman ang pagitan. So, magalapit-lapit lang. So, part ng UAE din yan. United Arab Emirates ang Dubai. So, iba-iba yung state yan. Yung Sarha, hindi ko rin alam pa nakita yun. Pero sabi nila maganda lang doon. Ayan. Salamat sa panonood. Hanggang sa aking next video.